Hello mga mamshi, ito talaga ang senaryo ng buhay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Yung tayo ay may nakaimbak na pagkain at hindi na natin kailangan pang bumili ng bigas. At sa punto ng buhay kong to nga ay kailangan naming linisan itong paglalagyan namin yung mga palay. Tingnan mo nga naman ang daming ipa na pinagkainan ng mga mababait naming kasama dito sa bahay. Hay, may nagagapang ipis pa dyan. At kailangan namin itong i-sterilize at i-antibak ang aming sahig bago namin itong pag-iimbakan ulit ng aming palay. At sa buhay talagang bukid ay mahirap, pero ito ang pinakamasarap. Alam nyo ba kung bakit? Yung pagkain mo na hindi mo na kailangan pang bilhin at kapag masipag ka magtanim-tanim ng gulay, kahit wala kang ulam ay pwede kang magkuha ng mga gulay-gulay sa iyong kapaligiran para mayroon kayong maihain sa mesa. O di ba? At sa punto nga ito ay pinagtulong ko na yung anak kong paglilinis nito. Dahil sobrang hirap po talaga sa sitwasyon ko ang maglilinis. Mabilis na akong makaramdam ng pagod at pananakit ng aking tiyan. Hindi po talaga biro ang magkaroon ng magkasunod na anak. Talagang inaamin ko nakaranas talaga ako dito ng depresyon, stress, at talagang postpartum na hindi ko talaga inaasahan. Pero syempre, ina ako at mayroon akong mga anak na kailangan kong gabayan. Kaya kailangan ko talagang lumaban sa ganitong hamon ng buhay. Hindi ko man talaga ginusto na magkaroon ako ng magkasunod na anak. Pero deep inside talaga kinikimkim ko yung sama ng loob para sa sarili ko. Pero in that moment po, kailangan kong tanggapin na talaga namang blessings yan na ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Ano bang magagawa ko? Wala akong ibang option. Nag-contraceptive naman ako pero hindi talaga kinaya ng powers ko. Itinigil ko talaga ang mga ito dahil feeling ko talagang dito ako matitigok. At ayan nga, sa pagtigil ko talagang nasa pool na naman ako. Diyos ko, ano ba naman talaga itong mattress na mayroon ako. Talaga namang napaka-bertod niya. Grabe yan. At ito nga yung baby ko kasama ko sa pagpunta ng bayan after naming maglinis doon. Kasi may mga kailangan na naman kaming lakarin. Ang hirap no. Hindi ko siya pwedeng iwanan sa bahay dahil walang mag-aalaga sa kanya. At kasama nga namin itong aming kapitbahay dahil pinapag-guide ko sa kanya ang mister dahil may lalakarin sila. Kaya hanggang dito na lamang po ang aking video. At taos puso po akong nagpapasalamat at sa mga walang sawang nagsusubaybay at nanonood ng mga video ko. Ito ang inyong raketerang ina, Buhay Probinsya.